Magandang araw, grade 9. So, ito yung panibago nating discussion sa economics. This is actually our second online. Um, Pasensya na dun sa mga delay o postings. Nire-record ko na lang ang ano nito, ang discussions para mas mabisa nating maintindihan, pwedeng ulitin, ano? Para mas malalim ang pag-unawa natin doon sa topic. No? So the topic for today is allocation. Okay? Alokasyon sa Pilipino. Isa itong bahagi ng pagbibigay ng desisyon, no? Kung saan natin ipapamahagi ang ating mga yaman. No? Bibigyan natin diin, no, ang topic na ito sa mga susunod na slides. Handa na ba? Okay. Sa ating inaasahan na pag na ano no, inaasahan sa diskusyon na to, sa pag-aaral, number one, nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan, pangangailangan at paggusto. Papahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan. Yun yung sinasabi ko kanina na the allocation is a part of the decision making in economics, where to put those resources in a worth and satisfying. Number three, nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan. Susuri ang sistemang pang-ekonomiyang umiiral sa bansa. Siguro 1 and 2, we will be targeting 1 and 2 kasi maiksi lamang yung pag-record natin sa desk. Okay, are you ready? So, tinatanong natin kung ano yung alokasyon. Ang alokasyon ay, let's conceptualize, no? Tingnan natin. Halimbawa, bumili ng isang pizza, no? Yung tatay, no? Tapos pinapamahagi niya sa iilan ba ito? Ang dami, no? Walong bata. So, hinati din sa walo, sakto. Pero sapat ba 'yon, no? Sa pag sa konsumo ng pamilya, eh paano yung tatay at saka nanay? Yung iba nagdadalawang slice. So, base dun sa alokasyon ay may kakulangan, ano? Saka hindi hindi rin pantay yung pag-allocate ng bawat slice doon sa pizza. So, may problem siya, no? Sa panghalimbawa ng alokasyon ay kung meron kang budget in a month, okay, ikaw ay manager ng iyong household, paano mo hahatiin ang alokasyon ng yaman sa pagkain, damit, edukasyon, gamot at bahay? So, ito yung pamamaraan ng pamamahagi. Sunod ay ang dami mong ginagawa, ano? Ngunit meron lamang tayong 24 na oras para gawin ito sa isang araw. Minsan nauubusan tayo ng oras, minsan nauubusan tayo ng pagkakataon na gawin pa ito. Okay? Siya nagawa ko lahat, pero pagod na pagod ka naman, ano? So, yung pagod din ay isa rin yung yaman, no? Isa rin sa mga resources ng tao yan. Napapagod tayo, saka hindi tayo robot. So, nagkakaroon din ng management o pamamahala ng paggamit ng lakas. O kaya sa trabaho, lakas paggawa. Okay? O, halimbawa nito, ano? Hahatiin mo yung ginagawa mo sa isang araw, no? Yung sa pagtulog. Ilang oras ba dapat? Ay, yung tamang pagtulog ay 8 oras. Yung oras mo sa eskwelahan, ilan yan? Yung paggawa ng assignment, yung laro. Baka yung ML mo, 18 hours na, no? Nasa school ka na, naglalaro ka pa, no? Oras sa kaibigan, oras sa pamilya, at ang pagkakahati-hati ng mga yaman na ito. Yan ang alokasyon. Okay? O, ito, may problema sa alokasyon, no? Yung kanyang sweldo ay hindi sapat sa panggastos pang araw-araw.
Dali natin sa ano nyo, no? Sa baon nyo. Magkano yung baon mo sa isang araw? Magkano yung baon mo sa isang linggo? Abot ba yan hanggang Biyernes? Okay? O, yan. Ang alokasyon ay ito yung paraan, no? These are ways, no? Ng on how to manage, no? Ito ay paraan ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman sa mga paglalaanan nito upang you're not just wasting it, no? You're not just spending it, no? But para matugunan ang mga pangunahing suliranin, pambahay man yan o pang-ekonomi. So, ito din tawag na allocation is also a management. How to allocate this. Kaya tandaan natin, ano yung mga yaman natin? Partikular, di ba? Pera, oras, at lakas. Minamanage natin yan. Yan ay kulang, no? Depende sa yung ginagawa, no? Pero kung naglalaro ka lang ng, ano, ng ML mo, siguro hindi kulang yun. Ano? Still, management. Okay? Take note sa alokasyon, ang pamamahagi ng yaman ay ayon sa pangangailangan. At hindi lamang kailangan sumagot na sa tanong na, sino ba ang may kailangan? Ngunit na mahalaga, ngunit higit na mahalaga na maisaalang-alang kung sino ang makikinabang at makakagamit ng mga yamang ito. Okay? Isang punto rin yan ng alokasyon. Sunod, dito umiiral ang tamang pagdidesisyon at pagtitimbang ng priority. That's why we prioritize things, no? Ano man yung ano, yung mauuna at mauhuli. So, nagkakaroon sometimes ng mismanagement kapag inuna natin yung nauhuling priority. Okay? Bakit natin iuna ang ipa-prioritize? Ang important ano? Dahil meron tayong kakulangan. Hindi sapat. Kaya minamanage natin ito at gagastusin lamang natin kung ano yung prioritize. At unless ang dami-dami mong pera, ang dami-dami mong lakas, may superpower ka, at ang dami-dami mong oras. Okay? Sa madaling salita, ang economics ay decision making. Base dun sa pag-aaral ng edukasyon. Isang malaking decision din sa economics ang pagbalanse sa kakulangan, san at pangangailangan. Alam natin na mayroong kakulangan, no? At mayroong kakapusan, no? Tinitipid ito at binabalanse kung paano natin ito gagamitin o iko-consume. Okay? Take note of that. Economics is a decision making. Ito ay isa sa mga wastong pagsasagawa ng alokasyon. Apat na katanungan pang ekonomiko para sa efficient at maayos na alokasyon. Number one, ano ang gagawin? Ano ba yung gagawin natin? Kumbaga ito yung ano, what to produce. Okay, ano yung gagawin natin? Sige. Kung may pamilya ka, ano yung what to produce? Kung may pamilya ka, ano what to produce? Siyempre yung resources, no? Pera, yung panggastos dun sa parang-araw, pang-araw-araw. Okay? Sunod ay paano gagawin, para kanino at gaano ito karami. Papaliwanag kong isa-isa ito at kasabay na rin ito ang pagbibigay ng mga gawain. Okay? Ito yung gawain natin number one, ano? Picture. Ano nakapapansin sa picture? So sa pagitan ng pagpapalawak sa sistemang agrikultura at ang modernisasyon ng infrastruktura, ano ang mainam na desisyon para sa iyo? Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataong magdesisyon, anong uunahin? Pagpapalawak ng sistemang agrikultura o ang modernisasyon ng infrastruktura? Sir, pareho. Kulang nga yung budget para dito. Ano yung dapat nating unahin? Kung marami tayong budget, ay sabay nating pag-anihin, pagyamanin. Kuha. So you will be doing a decision making through this
table, no? Sagutin kung alin dapat bigyan ng priority at alin ang hindi. To correct this, to give more priority than less priority. Lahat naman yan priorities. Pero ano yung unang-una natin bibigyan ng higit na prioridad at alin ang hindi natin bibigyan ng bibigyan ng prioridad. Okay? So you will be doing the table and then agrikultura, kung napili nyo agrikultura, ipaliwan. Agriculture ang dapat bigyan ng priority dahil et cetera, et cetera. Ang infrastruktura naman ay bigyan natin ng less priority kasi sa kadahilanang ito ay sulat. Okay? Ganun din, ipiprint natin ito, lalagyan natin ng table at isusulat ang sagot o yung inyong reason. Okay? Ito naman yung gawain number 2. Paano ito gagawin? No? Sa pagitan ng paggamit ng lakas paggawa at paggamit ng makinarya. Ano ba dapat ang desisyon natin dito? Pagdesisyonan kung gagamit pa sa produksyon, ang mas maraming manggagawa or labor intensive o mas maraming makinarya or capital intensive. Pinaki ko. Sige. Sige. So gawain na 1, gawain number 2, ilalagay ito sa bond paper at siguro sa Word. Tapos ipiprint out, ipapasa. Next, pakatwiranan kung alin ang dapat bigyan ng priority at alin ang hindi. Ito bang labor intensive or capital intensive? Ano yung labor intensive? Paggamit sa produksyon ng lakas paggawa, yung tao, no? Yung kaninang picture. Okay? Sa kabila nito, ito yung capital intensive o yung makinarya. Pangatwiranan. Ay, sir, siyempre makinarya, mas mabilis, mas maraming nagpo-produce. Okay? Kung ikaw ang magdi-decision making. Ay, sir, labor intensive kasi para mabigyan natin ng yung tao ng productivity niyan. May human touch ang mga productivity. Next, gaano karami ang gagawin? Dito walang rito, walang gawain. Gaano karami ang gagawin? No? Sa isang factory, no? Gumagamit ng tao, of course, no? O kaya makinarya, pero ang production nila rito ay marami. Marami laban sa nagkukonsumo nito. Kapag marami ang produkto kaysa sa nagkukonsumo nito, may kalabisan o yung tinatawag nating surplus. Okay? Particular dito, ang produkto ng China, no? Kung mag-produce sila ay tambak-tambak at marami. Okay? So, overflowing yung kanilang productions. Anong nangyayari? Kapag sobra ang kanilang produkto, ano ang kanilang nagiging sistema? Ang nagiging sistema nito ay ibinapato nila ito o binibenta sa ibang bansa, no? Lalo na sa Pilipinas. That's why China was called as the biggest dumper, pinakamalaking dumper ng mundo. Anong dumper? Yung tapunan ng produkto, no? Lalo na sa mga Pilipinas. Okay? Sobra-sobra sa kanila yung produkto kasi sobra-sobra sila kung gumawa. So, sobra-sobra din sila gumawa kasi meron silang sistemang importation. Ini-import nila ito. At hindi lang sa Pilipinas ito ini-import at marami pang lugar, no? Kung saan nila dinadala yung kanilang mga sobra-sobrang produkto. Minsan nga binansagan na itong China-made or kaya low quality product. Pero hindi. Merong mga low quality o yung mga maliliit na kwalidad ng paggawa pero hindi naman lahat, no? At hindi lang sa Pilipinas ito bibigay ng importation kundi sa iba't ibang bansa. Lalo na sa US.
Next, number three, ito yung pangatlong gawain. Para kanino ang gagawin? Kung ang China ay magpo-produce ng products, para kanino ito? Kanino ito ibebenta? Kung ang Pilipinas gumagawa ng product, dapat ito ay para, ang magiging consumer nito ay mga Pilipino, basically, no? Pero ang bansa, kapag gumagawa ng mas marami, meron silang punto na ito ay maaari lang gawin bilang importasyon. Ini-import nila ito, just like the China. Bilang gawain number three, ang Recto Avenue, no? Sino nakarating ng Recto? Sino tambay ng Recto? Sino na, kung mag-aaral kayo sa University Belt, no? Like in Mendiola, Recto, Espanya, may University Belt ang tawag dyan, no? Kasi magkakasunod ang mga universities. So sa gawain 3, ang Recto Avenue or the University Belt, Maynila ay malaking bahagi ng kalakalan ng lungsod. Marami ditong mamimili. So ang pagdidesisyonan mo, kung ikaw ay magtatayo ng negosyo sa mga nabanggit na lugar, anong produkto ang iyong ibebenta at bakit? So it answers the question, para kanino ang gagawin? So sino yung ano mo? Sino yung buyer mo kung ikaw ay magkakaroon ng business? Hindi yung nagtayo ka ng business, bahala na si Batman. No. Kasama sa plano ng pagkakaroon ng business ay yung marketing at saka yung customer target. Ito yung customer target. Para kanino ang gagawin? So pagdesisyonan kung ikaw ay magtatayo ng isang negosyo sa mga nabanggit na lugar, anong produkto ang iyong ibebenta at bakit? Ano ba meron dyan sa Recto at sa University Health? Okay, next. Makatwiranan, isang sulat ang makatwiranan ng pagdesisyon kung anong produkto ang ibebenta. Kuha. Sunod, paano ito ipamamahagi? Pinapamahagi ito sa apat, no? Na pamamaraan. First come, first serve. Sa paraang ito, ang makikinabang ay yung sino ang mauuna. Okay? Kasi ba't ganun? Dahil sa kakulangan, ginawa nating first come, first serve ito. Pangalawa, pagrarasyon, ginagawa ito kapag inaalahanan ng pamahalaan ang mga mamayan na ripirin ang pinagkukunang yaman. Nirarasyon na lang mga produkto. Next is kompetisyon, pamamaraan ng pamamahagi na maaaring daanin sa kompetisyon batay sa lakas, karunungan o productivity. Maganda. Pang-apat, presyo, ito ang maaaring gawing batayan upang ang pinagkukunan o pinakinabang ay sa makakarating sa nangangailangan. Next. So yun ang ating lesson, a short lesson for today. It's about alokasyon. Ano yung mga gagawin, yung mga tanong na dapat natin sa alang-alang sa pagbibigay ng alokasyon. Okay? Sa pagbubuod, paraan ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkunang yaman sa mga paglalaanan nito upang matugunan ang mga pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Ito ang ibig sabihin ng alokasyon. Next, paano natin kinonseptualize ang alokasyon? Ito ay paraan ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman sa mga paglalaanan nito upang matugunan ang mga pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Take note, ilang pagbubuod ng pamamahagi ng yaman ay ayon sa pangangailangan. Hindi lamang kailangan sumagot sa tanong na, sino ba ang may kailangan? Ngunit,
Higit na mahalaga na maisang alang kung sino-sino ang makikinabang at makagagamit ng mga yamang ito. Dito rin, umiiral ang tamang pagdidesisyon at pagtitimbang ng priority. Sa madaling salita, economics ay isang decision making. May katanungan ba? So meron tayong tatlong gawain, gawain 1, gawain 2, gawain number 3. So gagawin natin yan sa bond paper, computer type again, ipiprint at ipapasa sa Martes. Kailangan after class, nasa akin na. Ibibigay na lang ng after class. Okay, maliwanag ba? Maigsi pero gawin natin concise ang discussion para hindi tayo mahilo dahil sa mga inputs. So yun lang at gawin ang gawain 3 at ipapasa ito sa Martes. Hello at magandang hapon.